Ang lulong mga kababayan, yung masiba sa kunti. Sabi ni Roderick Miranda Onarse, mas maraming galit sa iyo na Ilocano. Sabi ni CG Bundok, ang ganda pa rin po ng barong ni Apo Lakay. Itong suot-suot na barong kay dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Suot ni Amy habang inaaway yung namesake si President Bongbong Marcos. You see, mga kababayan, hindi mo makukuha ang simpati ng mga Marcos supporters kasi kitang-kita naman po, Senator Amy, kung sino yung tama. Kumampi ka sa mali. Kumampi ka sa mali, sa masama pa ang ugali. Masama ang ugali, masama ang bibig. Lahat nandyan na. Galit na galit nga yung mga taga Manila. At malamang, imbis makatulong kay Isko Moreno yung pagkampanya ni Sara Duterte, baka mabawasan si Isko. Inayaan niya yung pagmumura ni Sara doon sa kampanya sa Tondo at iba pang parte ng Maynila. Yung isang netizen mga kababayan na nabuhay sa NFA Rice, hindi na makatagal, nag-react na sa panlalait ni Sara Duterte sa 20 pesos na bigas na sinabing bulok. Pagkain ng hayop niya, meaning bulok. Di ba? Hindi na po makatiis. Sabi nitong netizen mga kababayan na gumawa ng video. Laking NFA niya ako, NFA Rice. Lumaki ako ng pagkain namin NFA Rice. Kaya masakitan niya sa loob ko yung sinabi ni Sara Duterte. Yan po, post ni Nelson Urbano. Yan po, pakinggan natin. Good morning, good morning. Mag-react tayo sa 20 pesos na bigas na pinag-uusapan. Sabi nila, pagkaing hayop daw, pagkaing baboy. So, siyempre, ako din na laking NFA. NFA yung kinakain namin noon. So, medyo parang ano na yan imbis na tumulong lang tayo, pagbabatikos pa tayo, sasabihin pagkaing baboy, pagkaing hayop. Siyempre, kaming mga mahirap, nasasaktan kami kasi doon kami lumaki sa NFA. Yung kasi ang kaya naming bilhin noon. So, medyo nakaka-disappoint yung mga ganong public officials na imbis na tumulong, na mabatikos pa. Diba? So, why not supportahan lang natin ang government para, siyempre, sa ganyang mga programa, maraming mga Pilipino ang makakaahon konti kasi bababa ang budget nila sa bigas. Okay? So, supportahan lang natin guys yung government para good. And sa mga naman na nag-visit sa akin na sabi ng mga iba't ibang words sa akin, peace. Ayaw niyang makipag-away mga kababayan, peace daw. Pero hindi niya napigilang hindi mag-react kasi lumaki daw siya mga kababayan ng kinakain NFA Rice. Talagang laking insulto Insulto talaga mga kababayan yung ginawa ni Sara Duterte. O ngayon, yung kaibigan niyang si Amy Marcos mga kababayan may bagong post. O ito naman yung pakulo ni Amy. Galit ako kay Lolong. Ngayon lang pinost niya mga kababayan. Advance April 28. Di ba 27 pala ngayon? Pero April 28 na yung pizza. Galit ako kay Lolong. Referring to Lolong, yung buaya. Kung galit ka sa mga buaya, bakit kaibigan mo yung masiba sa confidential funds? O diba? Kung galit ka sa buaya, nang ibig sabihin, masiba sa kwarta, bakit kaibigan mo, pinagtatanggol mo yung masiba sa confidential funds? That's the irony, mga kababayan, kay Amy Marcos. Nag-react tuloy mga kababayan mismo sa page niya.
yung mga netizen. Sabi ni Jolie Dalimig Benong, akala mo nakakatulong sa iyo ang ginagawa mo, Miss Amy? Nakakadismaya kaya kung may alitan kayong magkapatid at hindi pagkakaunawaan bilang magkapatid? Maayos yan sa sinsirong pag-usap, hindi ipagpalit sa isang kaibigan lang para siraan. Kahit kami walang angking talino, alam namin mali at mali ka sa ginagawa mo. Ikaw ang naglagay kay BBM sa pagkapangulo na sinuportahan naming naniniwala sa kakayahan ng mga Marcos mula kay Apo Lakay, kay BBM at ganun din sa kanyang mga apo in the future. Pero bakit nahihiwalay ka na? Sumusuporta sa mga ugaling pangkanto. Marcos pa rin kami sumusuporta pero hindi sa iyo, Ma'am Amy. Backfire po ang mga pinagagawa ni Amy. Malamang sa malamang talo si Amy at hindi na makakabangon pa. Hindi na siya makakawak ng national position, senador, vice-presidente o maging presidente. Siya lang ang Marcos, mga kababayan, na malamang tuluyan ang isumpa ng mga supporters nila. You see? Sabi ng isa pa, iwan ko sa iyo, Senator, basta PBBM ako. Pag nagsalita si President na hindi ka iboto, hindi talaga kita iboboto. Mas bilib ako sa Marcos kaysa sa Duterte. Sabi ni Alice Rosacena, paano di ka magagalit kay Lolong? Kasi nga, napabiktima ka na naman. Kaya Lolong at Lolong ginagamit ka lang, di mo alam yun, madam. Nasa harapan mo na sila, gumising ka na, huwag ka na magpanggap. Ang Lolong, mga kababayan, yung masiba sa kunti. Sabi ni Roderick Miranda Onarse, mas maraming galit sa iyo na Ilocano. Sabi ni CJ Bondok, ang ganda pa rin po ng barong ni Apo Lakay. Itong suot-suot na barong kay dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Suot ni Amy habang inaaway yung namesake si President Bongbong Marcos. You see, mga kababayan, hindi mo makukuha ang simpati ng mga Marcos supporters kasi kitang-kita naman po, Senator Amy, kung sino yung tama. Kumampi ka sa mali. Kumampi ka sa mali, sa masama pa ang ugali. Masama ang ugali, masama ang bibig. Lahat nandyan na. Galit na galit nga yung mga taga Manila at malamang, imbes makatulong kay Isko Moreno yung pagkampanya ni Sara Duterte, baka mabawasan si Isko. Inayaan niya yung pagmumura ni Sara doon sa kampanya sa Tondo at iba pang parte ng Maynila. Talagang matindi yung pagmumura at pang-insulto po. Si Sara Duterte wala nang paki kasi na-impeach na siya. Do or die na yon, patapo na. Nakita mo? Sabi niya sa kanyang pagsasalita doon, kaya na daw lumaban ng laban sa kanal. Statement, mga kababayan, ng patapon, dikit ng dikit si Amy Marcos. Sabi ni Andrea Aligado, galit din kami sa iyo, kaya wala kang asahan sa amin na iboboto ka, madam. Sorry po. Anyway, pabayaan na natin sila, mga kababayan, kasi masakit sa ulo. Di ba? Masakit sa ulo panoorin yung mga toxic people na walang magandang lumalabas sa bibig kundi lahat masasamang salita. Sabi ko nga po, ang masasamang salita na lumalabas galing yan sa puso. Pag maitim yung puso ng isang tao, masama ang lalabas sa kanyang bibig. That is normal and that is biblical. Yan po. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit ganon ang bibig ng mga Duterte. Ganon ang lumalabas sa bibig ni Sara. Yan sabi sa Mark 7:20-23. And he said, that which proceedeth out of the man, that defileth the man. For from within, out of the heart of men, mula sa puso po, evil thoughts proceed. Lumalabas ang mga masasamang kaisipan. Fornications, theft, murders, adulteries, covetings, wickedness, deceit, lasciviousness,
an evil eye, railing, pride, foolishness. All these evil things proceed from within and defile the man. Mula sa puso po. Pag masama ang puso, masama mga kababayan ang ginagawa niya. Masama ang kanyang sinasabi, masama ang kanyang ginagawa. Asa pa kayo nagagawang mabuti sila, mga kababayan? Masama nga yung puso nila. Kaya laging galit. There is hatred in their heart. Pag ang tao may hatred sa hindi yan makakapaglingkod ng maayos. Kasi lagi siyang galit. Ang laging galit na tao, hindi man nakakapag-isip ng tama, ng maayos. Ang tingnan niyo si Sara Duterte. Walang performance. Ang performance niya lumalabas sa ratings. Mataas ang performance ratings. Ayun pala, influensyado ng mga trolls. Fake news, mga kababayan. At funded ng China. Yan ang lumabas po na uncover ng committee ni Tolentino. Mini-maintain ang troll farms ng Chinese embassy mismo. Pinapaimbestiga na po sa Congress. Ito nga yung naging reaction ni Congressman Ortega. This is no longer an unjust foreign influence. This is foreign interference designed to infiltrate our politics, confuse our people, and weaken our country from the inside. May mga kandidatong tumatakbo ngayon na halatang may basbas ng banyagang interes. This is not just unacceptable. This is treasonous. Sa darating na laban, we must reject Team China. Pilipinas dapat ang panalo, hindi ang banyaga. Team Pilipinas tayo, sabi po ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Sabi dito sa balita ng Impact Leadership, Ortega raised concerns over foreign interference in the upcoming May midterm elections following reports from the National Security Council linking China to efforts aimed at manipulating the polls and destabilizing Philippine democracy. Ortega's warning followed explosive revelations from the National Security Council during Senate hearings, which exposed an alleged covert agreement between the Chinese embassy in Manila and a local public relations firm to run a troll farm targeting Philippine institutions in the public. Sabi ni Ortega, this is no longer just a foreign influence niya. This is foreign interference designed to infiltrate our politics, confuse our people, and weaken our country from the inside. He stressed that some candidates running in the elections appeared to be supported by foreign interests, adding that this is not just unacceptable, this is treasonous. According to the NSC officials, Chinese state-backed narratives are being amplified by local social media proxies, mimicking Beijing's rhetoric, attacking the Philippines' defense exercises, undermining elected officials, and subtly conditioning public opinion ahead of May elections. Let me be clear, sabi po ni Ortega, kung may kandidato na kumakampi sa China habang inaangkin ang ating teritoryo, habang tinatarget ang ating militar at pamahalaan, hindi yan leader, hindi yan makabayan. That's a puppet, not a public servant. Hindi niya ito simpleng online noise. This is an attack on our democracy. Binabayaran ang ating mga kababayan para siraan ang sarili nating bansa. May script na galing sa Beijing at meron tayo mga lokal na tumutugtog ng script na yan. The Filipino must reject them. Hindi niya ito panahon ng katahimikan, panahon ito ng paninindigan. We must act now before foreign powers succeed in choosing our leaders for us. Sabi ko sa inyo, we have to unite. We have to reject Team China. Pag hindi po, talagang ang pagsisisi nasa huli. Pagdating ng oras, baka mawalan tayo ng sarili nating bansa. Ngayon pa nga lang, yung mga mayaman na Chinese, sila na yung kumokontrol ng yaman ng Pilipinas. Yung mga Pilipino na mahihirap, nasa squatters area. Yung mayayaman na mga Chinese, na dumami ng dumami, nung previous administration, nakapamili po ng mga kalupaan. Buti na lang na-discovery po ng Congress through the, yung Quadcom. Yun ang binulgar po ni Ace Barbers. Thousands of more than 1,000 hectares ang binili ng mga Chinese all throughout the country. Imagine that. Yung sa investigasyon ng Pogo po,
Payag kayo sa ganon, mga kababayan ko, mga Filipino. Ang strategy nila po, iupo ang mga sympathetic sa kanila para buwelo sila makapag-operate dito. Yung mga legislations, policies, dapat pabor po sa kanila. Yun ang agenda ng China po. Kaya dapat gumising kayo. Tama itong sinasabi po ni Ortega. Kaya sabi ni Congressman Ortega, ang halalan ay para sa Pilipino. Walang lugar dito ang mga banyagang interes na nais tayong hatiin at painain. Hindi natin papayagan na ang kinabukasan ng bayan ay diktahan ng banyaga. Team Pilipinas tayo, buo, matatag at handang lumaban. The choice in May is simple. Piliin natin ang tunay na makapilipino o hayaang ang China ang mamili ng mga leader natin. For the sake of our future, our freedom, in our flag, we must choose wisely. So critical po itong eleksyon sa Mayo. Nasa power natin po ang mamili. Piliin natin ang ating bansa. Ang mga taong lumalaban para proteksyonan ang ating sovereignty. Hindi yung pinagkakanulo po tayo na gawing province ng China ang Pilipinas. Huwag palilin lang po sa mga troll farms. Yang masyadong agresibong nagpapakalat po ng mga pro-China narratives. Hindi man po sila tao, mga troll farms. Huwag paluloko po sa kanila, mga kababayan. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.